Ibabalik na po ang 60 billion sa PhilHealth nung nawala nung 2025 budget. And this was yung case rates sa ilang araw, Disyembre. Kung ginawa nila yun nung Enero pa lang, tinaasan yung case rates, wala sana silang excess funds na wawalisin ng National Treasury. Nung winalis ng National Treasury, nung July, doon tayo nagkaroon ng hearing, doon tayo na alarma, at may nag-file sa Supreme Court, salamat, at finally, na-desisyonan po na, sabi ko nga nung panahong yon, it might be legally acceptable then, but morally unacceptable dahil marami pong pasyenteng naghihirap na walang pambayad sa ospital. Kaya nilang HGAB ng House for 2025, hindi po binawasan ang PhilHealth. Iwan po kung saan na po nabawasan yun. Maraming salamat po. Yun nga po yung sinasabi. Mabuti na lang po, no, I commend the both houses na nagkaroon tayo ng transparency ngayon na bukas yung BICAM. Hindi katulad last year na pag bukas ng BICAM, pag hindi na namin alam, tinawag na lang kami, sasara na yung BICAM. So hindi kami pumirma. Ba't kami pipirma? Hindi nga namin alam anong pinag-usapan. Salamat. At ngayon maririnig na po ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. It has been my call for a participative budget process. Dapat talaga involved ang ating mga kababayan sa bawat proseso. Pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, kaya dapat alam nila yung anong prosesong ginagawa. This is in line with Section 28, Article 2 of the 1987 Constitution, which declares that the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Napakahalaga po yan at Section 7, Article 3 of the Constitution provides that the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Salamat po. Meron na tayong ino-observe na natin this year po yan. Last year, wala po. Tama po si Congressman Libanan, sir, tama po kayo na last year may pondo paglabas sa BICAM na zero na po. Yun po ang ating ikinalulungkot dahil hindi po kami nakaparticipate po sa BICAM. Nag-opening hanggang pagsasara. Hindi po ako pumirma noon sa BICAM, for the record. Salamat po. All right. Any more opening statements? ating mga fellow conferees from the House and the Senate. Magandang hapon po sa ating lahat. Tama po yung sinabi ni Senator Loren na binalik na po o ibabalik na po ang 60 billion sa PhilHealth nung nawala nung 2025 budget. And this was discussed during the DOH defense, which I did in the House of Representatives. At isa po sa nagtanong nung defense ay walang iba kundi yung ating chair regarding the budget of PhilHealth and DOH na kung lalagyan po natin ng mas malaking budget, which they deserve at under the law, karapat-dapat po para sa ating beneficiaries, dapat lang in-emphasize ng ating chair na i-expand pa nila yung kanilang package. Kasi right now, alam po natin what's happening on the ground na very limited po or a small percentage of the hospital bill or yung coverage ng PhilHealth ang na-charge sa kanila. And our constituents, mga kababayan po natin, have to shoulder a huge part of their hospital bill or healthcare bill. So we are in agreement sa House and the Senate na talagang by law dapat madagdagan pa yung kanilang budget, pero dapat makita nila yung kanilang responsibilidad na bilisan pa nila ang pag-expand ng mga package para agarang maramdaman ng ating mga kababayan. Of course, for now, dahil hindi pa ho ayos yung sistema ng universal healthcare, malaking tulong po yung MyFIP. Dahil part of the hospital bill or healthcare expense ay na-charge natin doon. Pero with all these funds going to PhilHealth,
I think our people deserve na maging institutionalized na po at malawakan na po kagad o madagdagan na po ang package para konting-konti na lang po yung out of pocket or konting-konti na lang po ang sasaluhin ng zero balance billing ng ating mga DOH and LGU hospitals. So itong responsibilidad na ito dapat ma-emphasize sa leadership ng PhilHealth at ng DOH nang sa ganon ay magawa naman po nila yung responsibilidad nila para sa ating mga membro ng PhilHealth. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you very much, Mr. Chair. Maraming salamat po. Senator Go? Good afternoon. As you all know, I had my reservations on the BICAM report for the 2025 budget. In fact, I did not sign the BICAM report last year. Particularly, I am saddened by the zero budget given to PhilHealth. No? Kumbaga, double whammy po itong nangyari sa PhilHealth. Alam ko po yan dahil 2024, nagkaroon po ako ng 14 hearings including health emergency allowances ng mga healthcare workers. At doon natin nakita na kulang talaga yung counterpart ng PhilHealth sa kanilang mga pasyente. Tama yung sinabi mo kanina, napakaliit pa ng case rates nila. In fact, nung nagkagulo na, nung Disyembre, 2024, nagkaroon sila ng board meeting, tinaasan nila, sa ilang araw lang ng board meeting, tinaasan nila yung case rates. Kaya pala nilang taasan yung case rates sa ilang araw, Disyembre. Kung ginawa nila yun nung Enero pa lang, tinaasan yung case rates, wala sana silang excess funds na wawalisin ng National Treasury. Nung winalis ng National Treasury, nung July, doon tayo nagkaroon ng hearing, doon tayo na alarma, at may nag-file sa Supreme Court, salamat, at finally, na-desisyonan po na, sabi ko nga nung panahong yon, it might be legally acceptable then, but morally unacceptable dahil marami pong pasyenteng naghihirap na walang pambayad sa hospital. Kung kaya nilang taasan yung case rates noong Disyembre, wala silang excess funds, walang kukunin. Anyway, tapos na po yun. That's water under the bridge. Ang problema ngayon, nagdesisyon po ang Supreme Court ngayon na ibalik po yung pondo na 60 billion. Refund po ito. Ibig sabihin, dapat sana'y magamit kaagad ito. Ginawa pong appropriation na sa 2026. How about the 2025 na zero? Ilan po kayang mga pasyente ang na-deprive naman po doon sa zero budget po ng PhilHealth noong 2025? Kaya po, isa sa dahilan na hindi po ako pumirma noong 2025. Maybe ma-address po ito ng BICAM. Paano po yung double whammy na yon? 60 billion, ibabalik sa 2026. How about na zero nung 2025? At kung maaari, mabigay na po yung hindi na ibibigay. Dahil nasa syntax law po itong earmarking, about 200 billion pa po mahigit ang hindi nabibigay since 2023. Ilang pasyente po ang matutulungan nito, ilang buhay po ang masasalbar sa pondong ito na alam naman natin nung 2024 nung kinuha po yon yung 60 billion medyo nahalo-halo na kung saan ginamit. May nagsabi na ginamit po sa health emergency allowances, but the truth is it was pinulled po siya, tapos ginamit po sa iba't ibang, kaya isa po ito sa dahilan na hindi talaga ako pumirma nung 2025 dahil sakit na zero mo yung PhilHealth. Pinaglaban nga natin na wag kunin yung excess funds ng PhilHealth. Hindi naman excess yun eh. PhilHealth yun, klaro naman, health para sa Pilipino po yun. Hindi excess funds po yun. Sana po yung ma-address rin po ito ng BICAM. Salamat po. Madam Chair, if I may. I would like to recognize our minority leader, the Honorable Marcelino Libanon. Thank you, Madam Chair. Just for the record, yung HGAB ng House for 2025, hindi po binawasan ang PhilHealth. Iwan ko kung saan na po nabawasan yun. Maraming salamat po.
Yun nga po yung sinasabi. Mabuti na lang po, no, I commend the both houses na nagkaroon tayo ng transparency ngayon na bukas yung BICAM. Hindi katulad last year na pag bukas ng BICAM, pag hindi na namin alam, tinawag na lang kami, sasara na yung BICAM. So hindi kami pumirma. Ba't kami pipirma? Hindi nga namin alam ano pinag-usapan. Salamat. At ngayon maririnig na po ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. It has been my call for a participative budget process. Dapat talaga involved ang ating mga kababayan sa bawat proseso. Pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, kaya dapat alam nila yung anong prosesong ginagawa. This is in line with Section 28, Article 2 of the 1987 Constitution, which declares that the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Napakahalaga po yan at Section 7, Article 3 of the Constitution provides that the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Salamat po. Meron na tayong ino-observe na natin this year po yan. Last year, wala po. Tama po si Congressman Libanan. Sir, tama po kayo na last year may pondo. Paglabas sa BICAM na zero na po. Yun po ang ating ikinalulungkot dahil hindi po kami nakaparticipate po sa BICAM. Nag-opening hanggang pagsasara. Hindi po ako pumirma noon sa BICAM, for the record. Salamat po. All right. Any more opening statements?